ating Panginoong Hesus sa umagang ito. Church, palakpak sa Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ka aming Panginoong Hesus. Hallelujah! Patuloy po na sa umagang ito, patuloy po nating awitan, sambahin ang ating Panginoong Hesus at patuloy po tayong mangaroling sa Kanya sa umaga na ito. Hallelujah! Tunay nga po kay saya-saya sa presensya mo, aming Panginoong Hesus. At patuloy po kami aawit sa aming Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon. Hallelujah! Come on, church! Patuloy mong awitan ang ating Panginoong Hesus. Kami umawit na may galak sa bawat buhay.
Patuloy kaming aawit sa iyo, aming Panginoon. For this is a season of giving, and you have given me the purest blessing of all, and it is you, Jesus. Oh, hallelujah. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Come on, church. God is reaching out to men, bringing us a gift of hope in Christ our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan. And Christmas is the reason we can sing again. Oh, God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love, and to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love,
kapatid, hallelujah, thank you Lord. At yun po yung ating pag-uusapan ngayong tanghali na ito. Mga kapatid, no po, yung dahilan, yan ang ating pong Panginoong Jesucristo, no po, nung siya po ay pumarito, no po, ito, season na to mga kapatid, na nakikita po natin sa grocery, sa palengke, sa daan, nandyan na yung traffic, nandyan na yung magulo, amen po ba? Nandyan na yung, ang dami nang namimili, no, minsan inisip mo, ay baka maubos yung pang Noche Buena. Hindi naman. Amen po ba? Hindi maubos, wag kayo mag-alala. Amen po ba? No? Baka maubos ng mga lechon. Hindi yan mauubos. Amen po ba? So, dahil po rin mga kapatid, ang saya ng pakiramdam natin. Amen po ba? Ang saya, paglabas mo pa lang yung hangin na sasalubungin ka, ang lamig. Tipid na tayo ngayon sa Meralco. Amen po ba? Hindi tayo mag-aircon. Amen. Kasi malamig, masaya. Amen? So mga kapatid, ano yung dala ng Lord? So, ano yung dala ng pagparito ng ating pong Panginoon? So, yun po yung ating pag-aaralan. Mga kapatid, dala ng pagparito ng Panginoon. Ang daming dala ng Lord. Amen po ba? Yung ating kaligtasan, number 1. Tama? Tama. Kaya pumunta ang Lord dito sa lupa to save us. Kaya nga, Savior. No, to save us. Ingatan tayo. No, iligtas tayo. Pagpalain tayo ng Lord. Amen. So pag-aralan natin itong ating teksto ngayon mga kapatid. Sabi ng John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Sa Tagalog po, mga kapatid, sabi, dumarating daw ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masaganang lubos. Sabihin nga po natin lahat, thank you Jesus. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, dito po sa salita na inyo pong binigay sa amin sa araw na to. Hayaan po ninyo na mapag-usapan namin ito, mapag-aralan, Lord, at maranasan namin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. So, ang ganda, amen po ba? Yung magnanakaw para lamang pumunta, para pumatay, magnakaw at manira. Yun yung kanyang purpose, yung kanyang layunin. At dito po sa kwento na to, alam niyo po ito isang parable, no? Parabola po ito. Mahilig po ang Lord nung kanyang kapanahonan kapag siya po ay nagsisermon, no po, ginagamit niya po yung parables, no? Parabola. So, ito po ay isa doon, no? Sabi niyan, mga kapatid, yung pinangahulugan niya, yung magnanakaw, walang iba kundi si Satanas at siya yung ating mabuting pastol. At yung kwento po na ito mga kapatid ay patungkol po sa isang pastol na mayroong mga alagang tupa. At yung mga tupa po, walang iba kundi tayo. Tayo, sabihin mo sa iyong katabi, tayo. Tayo yung tupa na iniingatan ng Lord at ang gusto ng Lord at tayo ay magkaroon ng buhay na ganap. No po, at masaganang lubos. So yun ang gusto ng ating Lord. Pero mga kapatid, let me ask you, buhay na ganap po ba nararanasan natin? O buhay na walang kasiya-siya? No? So mga kapatid, kasi merong dumating na nauna kay Lord. Amen po ba? Sino yung nauna dumating? Magnanakaw. Amen? So mga kapatid, pag-aralan natin, no po, ano ba ang dala ng Panginoon sa kanyang pagparito? So number 1, ang kanya pong dala, mga kapatid, ay buhay na ganap at kasiyasiya. Masaganang lubos. Buhay na masaganang lubos. Hindi lang buhay, sabi ng Lord, ay bibigyan kita ng buhay. Hindi lang buhay na masaganang lubos. Grabe, ano po yung description natin? Pag naisip po natin, narinig natin, no po, yung salitang masaganang lubos o buhay na ganap, ano yung pumapasok po sa isip natin? Maaring, no, ikaw ay may magandang trabaho. Tama. Amen po ba? Ikaw ay may magandang bahay. Tama po ba? Ikaw ay may malaking pera. Tama po ba? Tama. Ano po? Pero mga kapatid, lahat ng bagay na yan, mga kapatid, ay pangalawa lang. Pangalawa lang yan. Kasi lahat yan po ay need natin. Lahat ay kailangan natin yan. Magandang trabaho, magandang relationship, magandang pamilya. Lahat po ng maganda sa buhay po natin galing kay Lord. Pero ito po yung gusto ng Lord. Ano daw po? Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Amen. May relasyon sa Diyos kasi sa umpisa pa lang, wala po tayong pakikipagrelasyon kay Lord. Amen po ba? Tayo pong lahat ay mga tupang ligaw.
na hinanap ng Lord. Kaya nung natagpuan tayo ng Lord, gusto ng Lord ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya, which is, mga kapatid, hindi po material thing. Bagamat hindi ko po sinabi na masama yun. No po, kung ikaw po ay maraming bahay, ikaw ay maraming sasakyan, ikaw ay magandang trabaho, hindi po yan masama. Amen po ba? Yan ay bunga, yan ay kaloob ng pakikipagrelasyon mo sa Diyos. So dapat po muna may relasyon tayo sa ating Lord. Amen po ba? Ano sabi ng John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ang buti ng Lord, biruin po ninyo, kaisa-isang anak. Ibinigay niya para po tayo, mga kapatid, makapanampalataya, para po tayo ay hindi mapahamak doon sa apoy ng impyerno. At higit sa lahat, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan, mapanampalatayanan po natin. Yun po yung pinakamahalaga sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Yung buhay sa kabilang buhay. Yun po yung pinakamahalaga na meron po tayo ngayon. Hawak-hawak natin, pinaniniwalaan natin, pinananampalatayan natin. Kaya tayo po ay narito ngayon. Amen po ba? Ano pa, mga kapatid? Ano sabi ng John 1:12? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng, sabi mo sa iyong katabi, congratulations. Amen. Anak ng Lord. Tama po ba? Hindi lahat anak ng Lord. Ang dami dyan sa labas, sinasabi, ay lahat naman anak ng Lord. No. Pero siyempre, sa first encounter, hindi po natin pwede sabihin nyo, no, hindi ka anak ng Lord. No, kasi baka sabihin, ang yabang naman ito, born again, ang yabang, no? Pero mga kapatid, later on na pag-close na kayo, tsaka masasabihin. Kasi sa first encounter mo, pag sinabi mo yan, malamang X ka na sa kanya. Tama po ba? Pero kapag yan po, mga kapatid, no, pinag-aralan natin, no, ni-recite natin every day, araw-araw sa buhay po natin, mga kapatid, anak ako ng Lord, anak ako ng Lord. Wow! Grabe yung magiging impact niyan sa atin. Biruin mo, anak ka ng Lord. Sinabi niya, tumanggap ako, Lord, sumampalataya ako sa iyo, Lord, kaya anak mo ko. Amen po ba? Yun yung tamang pakikipagrelasyon natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat, yun po yung buhay na ganap, kasiya-siya. Amen? Ano pa po mga kapatid? Yung nais ng Lord na buhay na ganap para po sa atin, may kasiyahan at, amen, yung kapayapaan, yung joy. Hindi yan nabibili mga kapatid sa kahit saang butika. Kahit saan, hindi mo yan mahanap, kay Lord lang. Amen? Oo, maaaring masaya ka kasi meron kang pera. Minsan source of ano natin yun ng peace natin ng comfort Pag meron kang 20,000, masaya ka di ba? Sino ba naman kasi hindi masaya? Amen po ba? O, di ba? Meron kang 20,000, hindi mo ginagamit, nasa pitaka mo lang. Pero pag wala na, kunyari 10,000, nagulit ka na. No, wala na yung kasiyahan mo, wala na yung paano pag naubos? No? Mga kapatid, ano sabi ng Isaiah 9:6? Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at higit sa lahat, prinsipe ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Lord. Amen? Amen? Yung iba pong mga katawagan kay Lord, yung tagapayo siya, makapangyarihang Diyos, eternal Father, pag-uusapan po ng iba yan, pero yung akin po dito, prinsipe ng kapayapaan. Kung kailangan mo ng kapayapaan, lumapit ka sa prinsipe, siya may-ari ng kapayapaan, walang iba. Kung di ang ating pong Panginoong Hesukristo, lumapit ka lang, iyon ang kanyang dala-dala nang siya ay pumarito. Amen. Kasi mga kapatid, kung pera lang, bakit merong mga tao, merong bilyon-bilyon, may milyon-milyon, hindi pa rin tumitigil sa pagkuha ng mga milyones. Kasi walang kapayapaan. Narinig ko, sabi ni sister. Amen po ba? Bakit walang kasiyahan? Kahit eto na, yung kanyang mga na-achieve, gusto pa rin niya. Pero hindi ko po sinabing masama po yun na maging achiever po kayo kung inuuna po natin na pagharian tayo ng ating Lord. Amen po ba? Amen. Kasi by then, mga kapatid, sige, palakpakan po natin ang ating Lord. No po, sa pamamagitan ng mga bagay na yan lamang po tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Sabi mo sa iyong katabi, hindi fake. Opo, kasi may fake. Tama po ba? Tingnan po natin, yung kapaligiran natin. Bakit mayroon ng ektaryang lupa? Gusto pa rin ng lupa. Ba't hindi na lang ibigay sa iba? Amen po ba? Mayroon pa tayong nabalitaan na namigay ng lupa? Hindi, meron sa amin.
Sa paso. Amen. So ano pa mga kapatid yung buhay na ganap na gusto ng Lord? May pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Magka-tie up po yun. Hindi po natin pwede sabihin, I love you Lord, pero hindi ko mahal yung aking kapwa. Sabi ng Lord, di ba? No po, iyan ang utos ng Lord sa atin, mga kapatid. Tayo ay magmahal, tayo ay mapuno ng pag-ibig. Kasi sabi niya yan, mga taga-Roma. Ano sabi ng Lord? Sa Roma 5:5, at hindi tayo binibigo sa pag-asang ito, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Number 1, nabunga ng Holy Spirit, pag-ibig. No po, alam niyo po, sa mga gamot, yung mga gamot, pag binasa po natin yung mga ingredients niya, kung ano yung nauna, yun yung pinakamarami. So parang dito po, yan kasi nauna pag-ibig. So dapat marami tayong pag-ibig at hindi tayo nawawalan ng pag-ibig sa ating kapwa. Una sa lahat, sa Lord. Amen po ba? Ang sabi ng Lord, di ba? Love your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. And the second one is, love your neighbor as you love yourself. So sabi mo sa iyong katabi, neighbor, I love you. Bigyan mo ako sa Pasko. Kailan kasi may proof na, I love you neighbor, pero hindi mo naman binigyan ng ulam. Amen. So mga kapatid, kung mahal natin ng Lord, mahal natin ang ating kapwa. Yun po yung tama, yung buhay na ganap, kasiya-siya. Wala kang kagalit. Mahirap kayo may kagalit. Amen po ba? Salip na maiksi lang yung lalakarin mo, humaba kasi iniwasan mo dumaan dun sa street niya. Baka makasalubong ko Naku po, ha? O mga kapatid, sabihin mo, wala dito niyan. Amen? Ano pa po yung buhay na ganap at kasiya-siya? Ayun, may pag-asang walang hanggan. Amen, hindi na uubos, unli. Kung may unli rice, unli wings, ito kay Lord. No po, buhay na ganap, unli yung pag-asa po natin. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Jeremiah 29:11. Basahin po natin na sabay-sabay. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sabihin mo sa iyong katabi, saan ka pa? Umaapaw yung pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang hirap ng buhay, Pastora. Pag mas mahirap ang buhay mo, mas maraming pagpapala si Lord sa'yo. Kaya nga sinabi ng Lord sige po, alakpakan natin ng Lord. Amen. Kaya nga sinabi ng Lord, you are more than a conqueror. Higit ka pa sa mananagumpay, biruin mo yun. Alam niyo po, pag inanalyze mo yan at pinagbulay-bulayan mo, kaya nga totoo ang sabi ng Lord pag-aralan mo yung Biblia, araw at gabi, pag bulay-bulayan mo, biruin mo, pag narinig mo, nabasa mo, higit pa ako sa mananagumpay. Kung nagtatagumpay ka na ngayon, mas higit ka pang magiging matagumpay. Grabe naman si Lord. Amen po ba? So mga kapatid, yung kinabukasan natin, huwag kang mag-alala. Kahit na ano nakikita mo sa harapan mo, live by faith and not by sight. Hindi yan totoo. Maganda yung plano ng Lord sa buhay ko. Maganda yung plano ng Lord sa mga anak ko. Maganda yung plano ng Lord sa iglesia. Maganda ang plano ng Lord sa Las Piñas. Maganda ang plano ng Lord sa buong Pilipinas. Lahat ng magandang plano mula sa Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon and sabihin natin lahat mga kapatid, thank you Jesus. Amen. So mga kapatid, hallelujah. Ano pa? May kahulugan at layunin yung ating pong mga buhay. Tama po ba? Hindi ka lang gigising para magtrabaho, mag-alaga ng apo, yung mga may apo dyan mag-alaga ng asawa, ng pamilya. No, may purpose ang Lord sa buhay po natin. Amen po ba? May purpose ang Lord sa mga buhay po natin. Ano yan? Alamin mo yan. Alamin mo, Lord, ano yung purpose ko? Pag-gising mo pa lang ng umaga, ano na nakikita mo? Grabe naman, wala kayong nakita. Ano na nakikita natin? Kahit nga, mga kapatid, pagising mo, 3-in-1 lang meron ka. O at least 3-in-1 yun. Masaya ka na dun. Amen po ba? Mainit na tubig na lang. Magkakape ka na. Masaya ka. What I mean, mga kapatid, kahit payak yung ating po mga pamumuhay, which is hindi ko naman yung nakikita sa inyo, kung iyon po yung ating pamumuhay, pagising natin sa umaga, wala ka nakikita, kahit pagkain or what, wala kang pera, pero masaya ka. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen po ba? Amen. Kasi hindi mo yung tinitingnan. Ang tinitingnan mo kung ano yung gagawin ng Lord. Amen po ba?
Amen. So mga kapatid, alamin natin yung mga purpose natin sa ating pong mga buhay. Genesis 1:26, sabi po ng Biblia. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o maliit. So mga kapatid, nung ginawa ng Lord ang mundo, no po, nung sa ika-6 na araw, tayo yung kanyang ginawa. At ginawa niya tayo ayon sa kanyang larawan, kawangis, katulad. So mga kapatid, hindi mahirap maging katulad ng Lord kasi pinadala niya yung Santong Espiritu para tayo ay maging katulad niya. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, yan ang trabaho mo. Yan yung isang layunin ng buhay mo. Ang ikaw ay, ayaw niyo maging manager? Amen. Maging tagapamahala ka ng Lord. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Tagapamahala ka. Amen po ba? Pangunguna mo, kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay may pamilya, kung ikaw ay nagmi-ministry, kung ano yung mga ginagawa po natin para sa kaluwalhatian ng Lord, mga kapatid. Yun yung tunay na layunin ng Lord sa iyong buhay. Amen po ba? So mga kapatid, naisin po natin na maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat ito po, yung tunay na layunin ng ating pong Panginoon nang siya ay pumarito. Amen. At ito ay kanyang pangako. Kaya po mga kapatid, tutuparin niya ito sa lahat ng oras sa ating pong mga buhay. Ang nangako po mga kapatid, hindi tao. Yung nangako mga kapatid, hallelujah, sabi ng Biblia, kahit kailan hindi magsisinungaling, lahat ng kanyang pinangako, tutuparin niya, lahat ng kanyang sinabi, gagawin niya. Kailangan alam lang natin. Amen po ba? Kailangan kilala natin, kailangan may relasyon ka sa Lord, kailangan kilala mo si Lord, kailangan close kayo ni Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah, thank you Jesus. Ngayon po, ang tanong ko po, nararanasan po ba natin yon? Yung tayo po ba ay nakikipagrelasyon talaga sa Lord? Yung tayo po ba, no, na kahit nawala na kahit isang singkong duling, mas may kapayapaan pa rin? Hindi nga. Okay. Sige, hindi ko kayo kukontrahin. Pero yun po talaga, yun ang totoo mga kapatid. Amen po. Pero bakit hindi natin naranasan kahit nga meron ka ng 1,000, galit ka pa din eh. Amen po ba? Kasi merong magnanakaw. So sino yung magnanakaw na yung mga kapatid? Kanina sabi, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ito yung kanyang purpose sa buhay po natin. Kung makikita po natin doon sa kwento ni Jesus Christ, dalawa po yung layunin doon. Yung first na layunin, nung magnanakaw, para tayo ay pagnakawan, para tayo ay patayin, para tayo ay sirain. Pero yung pangalawang pumunta na may layunin, yun po yung ating po Panginoong Jesucristo. Buhay na ganap, buhay na masaganang lubos. So tingnan natin, ano ba tong magnanakaw na to? No, sabi ng verse 8. No po, pag binasa po natin yung John chapter 10 verse 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. So mga kapatid, maging aware po tayo na tayo po ng mga tupa ng Lord, alam natin yung tinig ng Lord. Tama po ba? Kasi anak ka ng Lord eh. Kasi may relasyon ka sa Lord eh. Itong mga magnanakaw na to, dumarating talaga sila, hindi nila papayagan na tayo ay magtagumpay sa ating pong mga buhay. Amen po ba? So, nagnanakaw sila. Ano yung ninanakaw nila sa ating mga kapatid? Yung ating mga kabuhayan. Tama po ba? Amen. Yung ating mga kalusugan. Yung ating eternal life. Kaya nga una pa lang sabi ng Lord eh, para hindi tayo mapahamak. Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo kasi para hindi tayo mapahamak. Kasi yun po yung purpose ng magnanakaw. Na tayo po ay yung ating kabuhayan, yung ating kayamanan, yung ating mga pananalapi, yung ating mga trabaho. No? Sisirain niya yan, mga kapatid. Hallelujah. At yung ating mga kalusugan. Tingnan mo, sino rito laging nagsasamgyup, taas ang kamay? Wow! Bakit walang di ba, sino rito kumakain sa mga inasal? Bakit kayo kumakain sa mga inasal? Abe? Only rice. Ba, yung habol-habol natin, only rice. Doon sa eat all you can. Kahit mahal, 1, 2, 1, 5. Sige lang, busog na busog ka naman. Without knowing, no po, kung anong kinakain mo, di ba? Pag may sakit,
high blood ako, pastora, sakit sa rayuma ko. Kasi pastora, kung ano-ano na sakit kasi, nag-overeating. Alam niyo nung araw, mga kapatid, no, panahon ko to yung mga kaedad ko dyan, nung bata pa ako, para ka makainom ng soft drinks, may sakit ka dapat. May lagnat ka dapat para meron kang Royal at saka Skyflex. Tama? Sakit-sakitan ka lang. Gusto mo Royal? No? Para ka... kasi hindi natin talaga iniinom yung mga soft drinks nung araw. Pang mayaman siya. Nung nag-aral na ako, parang mahirap talaga ako kasi hindi ako nagko-coke-in can. Yung mga, may coke-in can. Pero minimal lang, konti lang yung may ganon-ganon. So, mga kapatid, nung habang lumalaki ko, habang nagkakaisip ako, parang tingin ko yung soft drinks, pang mayaman. Pag nagkumain ka sa restaurant, di ba? Nag-order ka ng drinks. Walang tubig nung araw kasi pag may tubig, pour ka lang. Pagka may soft drinks, mayaman ka, hindi natin alam na kaya pala ganun yung dati. Kasi hindi natin dapat iniinom yung maraming soft drinks. Sama po ba? Kasi pagdating mo ng 50, meron kang sobrang sugar mo. So mga kapatid, yun, isang pagnanakaw ng kaaway yun. Tama po ba? Kaya tingnan mo, dahil only rice, anong ginawa ni Lord? Minahalan niya yung bigas. Kaya nga, mahal pa rin. Kaya ngayon, wala nang only rice. Okay? So ano pa? Pumatay. Mga kapatid, hindi tayo pinatay physically, pero spiritually, we are dead. Wala tayong relasyon sa Lord. Hindi natin kilala ang Lord. Tama po ba? So yun po yung plano niya. Yun ang gusto niya. Tayo ay libangin. Tayo ay sabihin na normal lang yan. Pag nagsisimba ka lang, pag binyag. No, magsisimba ka kasi binyag, di ba? Birthday mo, magsisimba ka, di ba? O ano pa sabi ni Father? Pagka namatay, o kaya pag kinasal, yung huling simba, pagpatay na. No? Kasi, di ba po, yun tayo dinaya tayo ng kaaway. Nung nakilala natin ng Lord, wow, mga kapatid, hindi pala ganon. Amen po ba? Hindi ka pala magsisimba lang kasi bago yung damit mo. Sabi ng nanay mo, isimba mo muna yan kasi para hindi masira. Para hindi masira yung mga tahi. Magsimba ka muna. Ayun na, aminin po natin. Kaya tayo nagsisimba, bago yung damit ko para hindi agad masira. Mga kapatid, yun na, wala na. Samantalang nung nakilala natin ng Lord, mga kapatid, kahit luma yung damit natin, kahit hindi bago yung damit natin, kahit hindi natin birthday, nagsisimba tayo because buhay ka na. Sabi mo sa iyong katabi, buhay ka na. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano pa, mga kapatid? No po? Manira. Sisirain niya. Alin po ang sinisira ng kaaway sa atin, mga kapatid? Yung ating mga relationship. Tama po ba? Tama po ba? Ang ayos-ayos naman ng pamilya mo. Gusto mo, gatong plano mo. Gusto mo, eto yung mangyari sa mga kapamilya mo. No po, sa kamag-anakan mo. Pero anong nangyayari? Bibihira po ngayon, mga kapatid. Bibihira. Yung magkakapamilya na walang sigalot. Kung okay ka sa mga anak mo, yung tsuhin mo, yung tsahin mo, yung ninuno mo sa probinsya. Tama po ba? Yung ating mga pagkatao. Nung nilalang tayo ng Lord, kawangis niya tayo. Tama po ba? Kalarawan tayo ng Lord. Bakit nagkaroon ng magnanakaw? Bakit nagkaroon ng iba ng pagkatao? Parang hindi na ikaw yan. Di ba sinasabi minsan? No? Parang malapit na tumubo yung... Sabi nila, may tutubo daw. No, mga kapatid, so alalahanin natin palagi ang layunin at dala ng kaaway ay taliwas sa layunin at dala ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, hallelujah, maging mapagmatsyag po tayo. Amen. At bakit hindi nararanasan, mga kapatid, no? Yung kapamaraan ni Satanas, ito po, pag-aralan natin. Yung may ways ang Lord ang Lord para siya tanggapin, para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya, pero mayroon din kapamaraan ng Lord para tayo ay dayain. And number 1, pagsisinungaling. Anong sabi po ng John 8:44? Ang dyablo na kanilang ama, hindi natin ama yan, amen po ba? At ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. No, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ay ama ng kasinungalingan. Huwag po tayo magsisinungaling, mga kapatid. Amen po ba? Sabihin mo wala si mama. No? Sabihin mo wala si papa. No?
Ay, hindi po. Sabihin po natin ng totoo, no? White lies, kung anumang mga pagsisinungaling po, iwasan na po natin. Amen po ba? Sabihin po natin ng totoo, ipahayag po natin, mga kapatid, kasi kapag tayo po ay nagsinungaling, yan po ay gawain ni Satanas. Magiging ama po natin siya kapag tayo po ay nagsinungaling. Amen po ba? Mga kabataan, no? Maging kami rin po ng mga matatanda. Amen po ba? Amen. So ano pa mga kapatid? Hallelujah. Yung pagdududa ng mga tao. Yung kahinaan ng mga tao. Amen po ba? Ito yung kapamaraanan ni Satanas. Kung ano yung kahinaan mo, ano ba yung kahinaan natin? Problema. Tama po ba? Pag may problema ka, kala mo, tapos na yung pag-asa mo. Kanina pinag-aralan natin, walang katapusang pag-asa. Amen po ba? Ano pa yung kahinaan natin? Bisyo. No, bakit kaya ganon? New Year's resolution ko, Lord, hindi na ako magagalit. Bisyo din kasi yun eh. New Year's resolution ko, Lord, hindi na ako magsisigarilyo. Hindi na ako iinom. Pero meron pa din. Amen po ba? Amen po ba? So wag tayo magpadaya, mga kapatid, alam natin. No, sabi ito, nahuli na natin si Satanas eh. Diba? Wala na masyadong nagsisigarilyo. Pero merong ba't nyo alam? Nagbe-vape. So sabi siguro, ay wag na sigarilyo kasi bawal, halatang halata. Sabi ni Taning, vape na lang. Meron pa din. Amen po ba? Amen po ba? Ano pa, yung mga kahinaan natin? No po, yung mga inconvenience sa atin. No, gusto natin magsimba lagi, gusto natin mga kapatid pumunta sa Lord, pero pag konting ulan, ano na? Pastora, may ulan kasi. Ba't wala kasi nung Sunday? May ulan po kasi. Grabe naman yung ulan. Hanggang leeg. Pag nakabaliktad. Mga kapatid, di ba? May payong naman. Alam niyo po, ang payong ngayon, 50 pesos. Meron na. Kung pagkatapos mong gamitin, itapon mo na para naman kay Lord. Amen po ba? Hindi ka tulad nung araw, pag bumili ka ng payong, sobrang tibay. Ngayon, may 50 pesos. Meron pa nga atang 35 eh. No? Isang gamit mo nga lang. Okay na din. Di ba po? Amen po ba? Mainit, pastora. Ang init. Sobrang init. Grabe. Parang gumaganon-ganon yung utak ko. Sa tingin mo, mga dahilan yun. Amen po ba? So, mga okasyon. Mars, sino rin may Mars? Birthday ng inaanak mo, di ba pa naman? Ay, may simba. Ay, mauunawaan ka ng Lord. Yung simba naman, linggo-linggo eh. Meron pa kayong Wednesday eh. Yung debo, isang beses lang yun eh. Once in a lifetime. Ikaw naman, ay oo nga, sige na nga. Pastora, magchat-chat na ngayon. Pastora, hindi mo na kami pupunta. Ilan sila? 10. Lagot tayo yung attendance yun. Hindi, joke lang. Pero mga kapatid, di ba? Aminin natin. Okasyon minsan, kahinaan ng tao yan. Diyan ka. Lilinlangin ng kaaway. Bibigyan ka niya ng, ano naman, kung debo. Di pumunta ka ng umaga, magsimba ka ng 8 to 10. Malaya ka na. The rest of the day, para dun sa debo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, hallelujah, thank you, Jesus. Ito pong kwento na to, alam niyo po, kailangan magbasa tayo ng Bible. Amen po ba? Ito po ay buhay ni Job. Alam niyo po si Job, itong panahon na to, sabi po ng Biblia sa Job chapter 1, ito po ay nakikipag-usap, yung mga anak ng Diyos, nakipag-usap kay Lord, na doon din si Satanas at kausap siya ng Lord. Sabi ng Lord sa kanya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Gaano kakilala ni Lord si Job? Grabe no. Alam niya, wala siyang katulad. Ano po kaya kung ito yung sinasabi ng Lord sa atin ngayon? No? Ay, mga taga-Christ above all, walang katulad dyan. Amen? Walang absent dyan. Ha? Walang dahi-dahilan dyan. Sabi ng Lord, eto pa. Sumagot si Satanas, sabi ng verse 9, sasambahin ka pa kaya ni Job kung wala na siyang makuha mula sa inyo? O kung yun din kaya ang itanong ng Lord, ni Satanas sa atin, sasambahin mo pa ba mga taga-Christ above all si Lord? Kahit parang hindi naman kayo tinutugon? Sagot. No? Ano sabi ng Lord? Sabi ni Satanas, inalagaan niyo siya, yung kanyang pamilya, lahat ng kanyang ari-arian, pinagpapalaan niyo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo.
ng kanyang kayamanan ng buong lupain. Mga kapatid, ito, yung sinasabi niya, pinipilit niya talaga. Parang inaano niya kay Lord na, kaya kasi sinasamba kasi tingnan mo, maayos yung pamilya, walang sakit, walang karamdaman, mayaman siya, no? Ano sabi ng Lord? Ano sabi pa niya? Subukan niyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Mga kapatid, nangyari po lahat yan. Na anak, namatay lahat ng kanyang anak, lahat ng kanyang ari-arian, nawala, lahat ng kanyang kayamanan, nawala, lahat ng hayop niya, nawala. Mga kapatid, sa isang kislap, ng isang pitik lang, no po, sunod-sunod na nangyari yan, nire-report sa kanya. No, kasi ang sabi ng Lord, gawin mong lahat sa kanya, wag mo lang siyang papatayin. And then, nangyari po yun, mga kapatid. At nung nangyari yun, mga kapatid, anong ginawa ni Job? Hinubad niya yung kanyang damit, nagpuri, nagpasalamat siya sa Lord. At ang sabi niya, hubad akong dumating dito sa lupa, hubad din akong aalis para pumunta sa Kanya. Amen po ba? So mga kapatid, maging matalino po tayo, maging maingat at magbantay po tayo sa magnanakaw sa ating pong mga buhay. Magbasa tayo ng Biblia. Palaging manalangin at lubos na magtiwala sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid, kahit pumikit ka ngayon para hindi mo makita yung katabi, taas mo yung kamay kung nagbabasa ka ng Biblia. Ba't wala naman ako nakikita? Huwag po tayong mahiya mga kapatid. Amen po ba? You must read your Bible. Amen. Yung tunay na pakikipagrelasyon kay Lord, yung tunay, no po, kasi salita ng Lord yan eh. Paano mo kakausapin ng Lord? Paano magkakaroon ng komunikasyon sa iyo ang Lord? Through your Bible. So you must read it. Amen po ba? Hindi ipis. Minsan pagbukas mo ng Bible mo, ipis. Ipis yung nandun. May ngat-ngat na ng mga daga yung paligid. No? Or, worse, wala po tayong Bible sa bahay. O, pastor, wala kaming Bible sa bahay kasi nasa cellphone. Pwede rin naman. Amen po ba? So, mga kapatid, hallelujah, thank you, Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, magbabasa ka na. O kaya sa iyong sarili, magbabasa na ako. Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ito, napakadali lang po. Sabi po ng Pahayag 3:20, tingnan ninyo. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Laking paanyaya po ng Lord sa atin yan. No, na tumutok-tok siya sa pintuan ng ating po mga puso. Kahit matagal ka na, 20 years ka na dumadalo, no, sa born again. 20 years ka nang born again. Alam niyo, meron kaming nakita. Born again daw siya nung in-invite namin. No, ay born again na po ako, nagsisimba po ako doon, sa ganyan-ganyan. Nung nakita po namin, mga kapatid, alam niyo, 3 araw, nandoon, nagiinom, nalasing na, natulog na, nag-inom. Born again po ba yun? Mga kapatid, so kung talagang born again po tayo, tanggapin natin si Jesus Christ, yung transformation, ano sabi ng Bible? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong, wala na yung dating, kasi bago na. Tingnan mo ngayon katabi mo. Bago na. Bagong gupit. Amen. So mga kapatid, worship Jesus. Worship God. Amen. Para maranasan po natin yung buhay na ganap at kasiya-siya, nagpupuri, nagpapasalamat po tayo sa Lord. Kumakanta ka kay Lord. Amen po ba? Amen. Ibang topic naman yun. No po, sa mga susunod na panahon. Alam po natin, no, kapag tinataas daw natin yung ating kamay sa Lord, kala mo nag-worship ka kay Lord? Kala mo, parang gusto mo lang i-reach out ang Lord? May ginagawa pala. No, scientifically, yung pagtaas mo ng kamay sa Lord. May mga nangyayari. No po, may mga dugo, mga kapatid na dumadaloy mula ulong at talampakan ng paa mo. No po, gumagaang yung pakiramdam mo. Kaya nga after worship, ano pakiramdam natin? Diba? Ang gaan ng katawan, ang gaan ng pakiramdam. Kasi may ginawa pala ang Lord scientifically sa katawan mo, pero ikaw ang alam mo lang, nagpuri, nagpasalamat ka lang sa hari ng mga hari. Amen? Palakpakan po natin ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. Ano pa? Mga kapatid, follow Jesus. Kung sino man yung gustong sumunod sa akin, sabi ng Lord, iwanan yung kanyang sarili. Kalimutan. Forget about yourself. Amen po ba? Amen. Kalimutan mo na yung sarili mo. No po, literally.
No. Physically? No. Pero yung mga gusto mo na hindi pwede kay Lord. Kung gusto mo sumunod sa Lord, kakalimutan mo yung iyong sarili. Amen po ba? Tingnan po ninyo, mga kapatid. Dito, Mateo 19:21. Sumagot si Jesus. Sino rito? Sabi ng Lord, kung ibig mong maging ganap, sino rito? Gusto niya maging ganap? Yung kanyang buhay. Amen? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, yung kwento po na ito po ay isang mayamang binata. No, sabi niya, Panginoon, tingnan po ninyo, mayaman na siya. Kung siya ay mayaman, kailangan pa kaya niya ng Lord? No, kasi mayaman ako eh. No, marami kong pera, marami kong ari-arian. Pero sinabi niya, Panginoon, paano po ako makakapasok sa kaharian ng langit? Anong sabi ng Lord sa kanya? Magbasa ka ng Biblia. O kaya, mga kapatid, magbasa tayo ng Biblia. Amen po ba? Amen? Sabi ng Lord sa kanya, sundin mo lahat ng nakasulat doon. Sabi niya, alin po doon? Sabi nung mayamang binata, sabi niya, huwag ka papatay, huwag ka mangangalunya, huwag ka magnanakaw. Nagawa ko na po lahat yan. Mahalin mo yung mga magulang mo. Nagawa ko na po lahat yan. So sabi ng Lord sa kanya, o sige, ayan na yon, mga kapatid. Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin. Anong ginawa nung mayaman, mga kapatid? Umalis po siya na malungkot. Why? Hindi niya kayang ibenta yung kanyang mga ari-arian para ipamahagi sa mga mahihirap. Ano pong gusto ng Lord, mga kapatid? Is for you to love your neighbor as you love yourself. Kung paano mo minamalasakitan yung sarili mo, ganun din yung iyong kapwa. Amen. Amen. Yun po, mga kapatid, yun yung gawain ng Lord. Yun yung kanyang ipinakita po sa atin nung narito po siya sa lupa. And mga kapatid, serve God, serve Jesus. Amen po ba? Sino rito naglilingkod na sa Lord, mga kapatid? Amen. Sino po rito nag-aakay every Sunday? Taas ang kamay. Sino po rito? Wala kayong dinadala? Tanong mo ngayong katabi, kasi wala akong tinawag kaninang first timer. Sabi mo sa yung katabi, wala akong dala. Di ba usapan natin, each one bring one. Nakalimutan. Nakalimutan yung bring one. Pero mga kapatid, alam niyo po, Matthew 6:33, ngunit, sabi ng Lord, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng ating pinag-usapan, mga kapatid, lahat ng buhay na gusto ng Lord para sa iyo, mga kapatid, ibibigay ng Lord sa iyo yan. Ibibigay ng Lord sa iyo yan. Unahin mo lang ang Lord sa iyong buhay. Amen. Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. Amen. Napakabuti ng Lord. Amen po ba? Yun ang kanya sinabi. No, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yung magandang trabaho, magandang buhay, magandang kalusugan. Kasi mga kapatid, kung anak ka ng Lord, kahit sa pagkain, magiging aware ka eh. No, maging aware ka, hindi to maganda sa akin. Hindi dahil sa 50 ka na. 50 years old na ako, hindi na ako pwede kumain nito. No? Naging aware ka na, too late na. Yun po ba? Kayo mga kabataan na, huwag na kayo magsasamgyo pa. Tsaka huwag kayo masyadong iinom ng, ano nga iniinom nyo? Yan. Yung Starbucks nyo. No, hindi naman, baka mapanood tayo. Sobrang tamis, pero sabi mo, unti lang. Amen? So mga kapatid, unahin natin ang Lord. Sa lahat ng bagay. Amen po ba? Unahin natin ang Lord sa lahat ng bagay. Umpisa na po natin, read your Bible. Amen? So mga kapatid, hallelujah, bilang pagtatapos, mga kapatid, gusto mo ba ng buhay na ganap? Kasi yung mayamang binata, tinanong ng Lord Sabi ng Lord, tayo walang tayo ibebenta. Lord, pag pineta ko yung bahay ko, wala na kami titirahan. Tama po ba? Lord, pag binigay namin yun. Pero ang gusto ng Lord, no? Yung heart mo. Amen po ba? Kung gusto mo ng buhay na ganap, open your hearts. No? Kaya mo buksan yan sa ating pong Panginoon. At anyayahan mo ang Santong Espiritu na siyang manguna at maghari sa iyong buhay. Amen. At yun lamang po, mga kapatid, ang dali lang. Pero mahirap pong gawin yon on our own. On our own. Kung hindi po gagawin ng Lord yan. And remember,
We are the temple of God and the Holy Spirit lives in us. Nananahan sa atin. Kaya sabi mo sa iyong katabi, magagawa mo ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Palakpakan po natin ating Lord. Amen. Mga kapatid, hallelujah. At ito po, last na, kaya lamang makakapasok ang magnanakaw sa ating mga buhay ay kung tayo ay nadadaya o natutukso sa kasalanan. Gayon pa man, ang Diyos ay mahabagin. Asahan po natin yung kanyang kagandang loob at kapatawaran. Amen po ba? Tayo pong lahat nagkakasala, nagkakamali, konting bagay, nagkakamali, nagkakasala, pero napakabuti po ng Lord. Ang kanyang habag, laging bago tuwing umaga. Yung kahapon, tapos na yun. Yung ngayon naman, another day for us. Laging bago yung habag ng Lord sa tuwing umaga. So mga kapatid, lagi lamang po tayong lalapit sa Lord. And number 1, read your Bible, pray. Mga kapatid, huwag natin pabayaan yung mga spiritual na bagay na dapat po natin ginagawa. Amen po ba? Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Magandang tanghali po sa bawat isa. For God is with us, and we celebrate